Buksan ninyo yung mga Biblia sa liham ni Judas. Basahin natin yung verses 17 hanggang 25. Verses 17 hanggang 25. Pay attention doon sa verses 17 hanggang 21 sapagkat yun ang ating text sa umagang ito. Ang ating text ay nasa verses 17 hanggang 21. Hindi ko na ulitin ito sa pagbasa. Verse 17, ngunit kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi noong una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi nila sa inyo, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Ang mga ito ang lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng Espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos, na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Kristo tungo sa buhay na walang hanggan, at ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ang iba ay inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy, at ang iba ay inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan maging ang damit na nadungisan ng laman. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kabintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakilanman. Amen. Again, ito ang salita ng Panginoon, ang hindi nagbabago at walang pagkakamaling salita ng Diyos. Ang ating teksto ay nasa verses 17 hanggang 21 at hindi ko na ito babasahin muli. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, mula ngayon, ang titignan na lang natin, pagkatapos ng sermon na ito, sa aklat ni Judas, ay 2 section na lang sa Book of Jude. Ibig sabihin tayo ay patapos na sa ating series sa Book of Jude. At ngayon, ang ating teksto ay nasa verses 17 hanggang 21. Ito ay pumapatungkol sa huling panahon, sa mga huling araw. Simula nang dumating ang ating Panginoong Kristo sa laman, tinawag na ito ng mga huling araw. Ang mga huling araw ay hindi ngayon nagsimula. Hindi ito nagsimula nung umakyat ang Panginoong Kristo sa kanan ng Diyos. Ito ay nagsimula nung Panginoon ay nagkatawang tao. Tayo, simula noon, ay nasa mga huling araw na. Pag sinabi na tayo ay mga nasa huling araw na, ang susunod na sa schedule ng Panginoon ay ang pagbabalik na ng Panginoong Kristo. Nung dumating ang Panginoong Kristo sa laman, ang susunod na sa pagpaplano ng Panginoon ay ang pagkakatatag ng espiritual na kaharian ng Panginoong Kristo sa bagong langit at bagong lupa kasama ng kanyang mga hinirang. Ngunit sa mga huling araw na ito, mas dumadami ngayon ang mga bulaang propeta. At
At sa ating teksto, tinawag sila ng mga manlilibak. Sila yung laging nagnanais na linlangin ng marami at mag-create ng division sa church. Sapagkat ang layunin nila ay patayin ang iglesia. Patayin ang church sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ay huwag nating minamaliit ang kasinungalingan. Huwag natin titignan ang anumang kasinungalingan na para ba itong walang epekto sa atin bilang Kristiyano at wala itong epekto sa kabuuan ng iglesia. Mayroong epekto ang anumang kasinungalingan sa atin at sa iglesia ng Panginoon. Hindi maliit na bagay ang kasinungalingan sapagkat dalawang bagay lamang ang mayroon sa salita ng Panginoon. Kasinungalingan at katotohanan. Ikaw ba ay nasa kasinungalingan o ikaw ba ay nasa katotohanan? Minamahal mo ba ang kasinungalingan o minamahal mo ba ang katotohanan? Mahalaga ba sa iyo ang kasinungalingan o mahalaga sa iyo ang katotohanan? Nabubuhay ka ba sa kasinungalingan o nabubuhay ka ba sa katotohanan? Dalawang bagay lang ang ipinahayag sa atin ng Panginoon. At dahil ang kanyang iglesia ay nabubuhay sa katotohanan, gayon na lamang ang laging pagbibigay ng babala sa atin ng mga apostol, ng mga ebanghelista at mga mangangaral, na ingatan ninyo inyong mga sarili mula sa kasinungalingan at sa mga nagnanais na kayo ay linlangin. Pero ang pangako ng Panginoon, bagamat ang mga manlilibak ay sisikapin nilang linlangin ng marami, iingatan niya ang kanyang iglesia. Na kahit sa pulpitong ito, ay merong mangaral ng kasinungalingan, mga minamahal, iingatan kayo ng Panginoon. Sapagkat hindi maaaring talikuran ng Panginoon ang kanyang pangako. Siya ang pasimula, siya rin ang wakas. Siya ang nagsimula, siya rin ang magpapatupad nito. Siya ang magpapatuloy ng magandang gawain, ng mabuting gawain na kanyang pinasimulan sa inyo. At kung minamahal ninyo ang katotohanan at nananalaytay iyon sa ating dugo at kasukasuhan bilang magkakapatid sa Panginoon, kilalang-kilala natin kung ano ang kasinungalingan at hindi tayo papayag bilang iglesia ng Panginoon na meron sa kalagitnaan natin na magtuturo ng ibang bagay, taliwas sa ating napagkasunduan bilang katotohanan ng Panginoon at tumpak na pagpapaliwanag ng salita ng Panginoon. Ang ating three forms of unity, ang ating napagkasunduan, na ito ang ating ugnayan bilang magkakapatid. Dito nakatungtong ang ating pagkipag-isa bilang iglesia ng Panginoon. Pinagkasunduan natin ang three forms of unity, ang mga ecumenical creeds, ang church order, ang mga pinagdesisyonan ng ating konseho, ay nasasalamin doon ang katotohanan ng Panginoon. At kung meron bang hindi nasasalamin doon ang katotohanan ng Panginoon, halimbawa nabigo ang konseho na ipahayag ang katotohanan ng Panginoon, nabigo ang konseho na labanan ng kasinungalingan, may karapatan ngayon ang mga mananampalataya na magprotesta, magsulat, laban sa kung anumang napagpasyahan ng konseho, na labag sa katotohanan ng Panginoon. Meron din kayong karapatan na magsulat laban sa confession kung sa tingin ninyo na ito ay may tinuturong mali. Ngunit bilang kabuuan ng iglesia, tayo ay may iisang kaligtasan, iisang katotohanan. Doon nagsimula si Judas. Makikita ninyo habang dinidevelop niya yung kanyang sulat,
Naggaling siya sa isang organikong unity. Organikong pakikipag-isa ng iglesia. Buhay na pakikipag-isa. Isang katawan, isang kaligtasan, isang aral. Ngayon, pupunta siya ngayon sa pagpapaalala sa atin. Meron kayong iisang kaligtasan, merong mga nakatagong bato sa inyo na pilit kayong liligligin. At sasabihin ngayon ni Judas, ang tanging sandata ninyo laban sa mga nakatagong bato sa inyong pagsasalo-salo, sa mga mapag-imbabaw ng mga Kristiyano at mga bulaang propeta, ang tanging sandata ninyo ay ang mga salita ng mga apostol. Alalahanin ninyo ang mga salita ng mga apostol, sabi ni Judas. Ito ang sabi niya, ngunit kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi noong una ng mga apostol at ng ating Panginoong Jesucristo. Meron kayong kaisahan sa iisang ebanghelyo ng Panginoon. At habang kayo ay may fellowship, merong mga hindi mananampalataya na nakahalo sa inyo, at ang tanging layunin nila ay paghiwa-hiwalayin kayo. Sapagkat kung kayo ay mapaghihiwa-hiwalay nila, ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay nabigo. Patutunayan nila na ang ebanghelyo ay bigo. Alalahanin nyo ngayon ng mga salita ng mga apostol na tanging saligan ng isang Reformed Church ang mga salita ng mga apostol, ang mga aral ng mga apostol. Sapagkat ito lamang ang ating sandata laban sa mga mandilibak. Sa orihinal, ang mga mandilibak ay ang mga bulaang propeta. Ang tema natin sa umagang ito, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi ng mga apostol patungkol sa mga manlilibak. Alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi ng mga apostol patungkol sa mga manlilibak. Una, titingnan natin ang mahigpit na pagkatawag, sapagkat ito ay sinulat ni Judas bilang pagkatawag. Kung ano ang ating pananagutan bilang Iglesia ng Panginoon. At pangalawa, titingnan natin ang katangian ng mga manlilibak. Sino ba itong mga manlilibak na ito? Ano ba ang kanilang gawain? Ano ba ang kanilang layunin at mga katangian? At pangatlo, titingnan natin ang pag-asa ng Iglesia sapagkat nagbigay ng pag-asa dito si Judas sa verse 21. Ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang Iglesia ay laging nakatungtong, mga minamahal, sa mga salita ng mga apostol. Pag sinabing ang Iglesia ay nakatungtong sa mga salita ng mga apostol, hindi ibig sabihin na kailangan natin ng Santo Papa, sapagkat ang kiniklaim ng Santo Papa, sila ay succession ng office ng pagiging apostol ni Apostol Pedro. Na si Apostol Pedro sa kanya ibinigay ang susi siya magbubukas at magsasara ng pintuan ng kalangitan. At ang dalawang susi ng Iglesia ay pinagkaloob sa kanya. At sinabi nga na sa batong ito ay itatagak ko ang aking Iglesia. Kaya akala nila si Pedro ang kauna-unahang Santo Papa. At mula kay Pedro ay nagkaroon na ng succession ng iba't ibang Santo Papa ayon sa iba't ibang kapanahunan. Hindi yun ang sinasabi ni Judas. Hindi mo kailangan ng Santo Papa para alalahanin ang mga salita ng mga apostol. Ang kailangan mo lamang ay yung salita ng Panginoon. Ang kailangan mo lamang ay yung pangangaral. Ang kailangan mo lamang ay yung Biblia upang alalahanin mo ang mga salita ng mga apostol. Lagi tayong nakatungtong sa kung anong sasabihin ng mga apostol, sapagkat una tigit sa lahat, ang mga sinasabi ng mga apostol ay salita rin naman ng Panginoong Kristo. Ito ang sabi ni Judas,
Ngunit kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi noong una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng apostol ay isinugo. Ang autoridad ng isinugo ay wala sa kanyang sarili, malibang ipagkaloob sa kanyang autoridad na ito kung sino ang nagsugo sa kanya. At ang bawat salitang sasabihin niya bilang isinugo ay magmumula hindi sa kanya, kundi sa kung sino ang nagsugo sa kanya. Kaya sabi ni Judas, alalahanin ninyo ang mga salita ng mga apostol. Apostol nino? Apostol ng Panginoong Kristo, sapagkat dito itatatag ang church. Kapagamat ito ay salita ng mga apostol, ito ay walang pag-aalinlangan na salita rin ng Panginoong Kristo. Na ang inyong naririnig sa umagang ito ay salita ng Panginoong Kristo. Na ang ating inaaral na three forms of unity at minamahal nating three forms of unity ay salita ng Panginoong Kristo sapagkat ang lahat ng ito ay naayon sa aral ng mga apostol. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga apostol. Hindi nagkataon na sa lumang tipan ay merong mga propeta, merong mga paghahandog, merong mga pari at hari. At pagdating sa New Testament, meron na mga evangelista at mga apostol na ipinapaliwanag kung ano yung mga nangyari noon ayon sa ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Binibigyan nila ng pagpapaliwanag ang mga nangyari noon na picture lamang ng mga spiritual na katuparan na tinupad ng Panginoong Kristo. Ipinaliwanag nila na ang kautusan ay walang kapangyarihan para sa ating katuwiran, kundi ang kautusan pa nga ay ang kapangyarihan at lakas ng kasalanan. Na ang kautusan ang siyang nagpapatibay pa sa kasalanan. Kung saan naroon ang kautusan, ay naroon nananagana ang kasalanan. Sapagkat sinabi ni Pablo, kung walang kautusan, walang paglabag. Pero nung dumating ang kautusan, nagkaroon ng paglabag. Sapagkat nagkaroon na ng standard kung paano natin paglilingkuran ng Panginoon, kung paano natin pupurihin ng Panginoon. At ayon sa standard na yun, ay susukatin tayo ng Diyos. At lagi tayo natatagpuang kulang. Kaya sabi nila Apostol Pablo at ng mga ibang apostol, walang ipapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Sadyang inilagay ng Panginoon ng kautusan bilang malupit na bagay, gawin mo ito, mabubuhay ka, huwag mong gawin ito, mamamatay ka. Para ano? Umasa lamang tayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga ang pagdating ng Panginoong Kristo, ano agad ang sinabi niya? Halika kayo ng mga nabibigatan. Ang aking pamatok ay magaang. Halika kayo na iniisip ninyo na ang kautusan ay tungo sa katuwiran at kaligtasan. Bawat detalye ng kautusan ay inyong sinusunod na para bang may utang na loob ang Diyos sa inyo kapag sinusunod ninyo ang kautusan. Ang sabi ng Panginoon, halika kayo, ang aking pamatok ay magaang. Bago nyo pa isukbit ang pamatok ng kautusan, ako na ang bumalikat ng bigat ng kautusan alang-alang sa inyo. Iniwan tayo ng Panginoong Kristo na wala tayong gagawin kahit isang kusing. Yun ang papapaliwanag ng mga apostol. Yun ang ebanghelyo natin. Kaya sabi ni Judas, alalahanin niyo ang mga salita ng mga apostol. Sapagkat ang mga salitang ito ay salita rin ng ating Panginoong Kristo. Ang kanilang mga aral, ang kanilang mga tradisyon. Tayo na Reformed Church, tayo ay Apostolic Church.
Ang ating mga aral at mga tradisyon ay mula rin sa mga apostol. Ang pagkatawag na ito ay para sa iglesia na nabubuhay sa huling araw. Sapagkat ang mga apostol ay nabuhay sa mga huling araw. Isinulat ni Judas ang liham na ito para sa iglesia na nabubuhay sa huling araw. Ito rin ay pagkatawag habang ang iglesia ay nililiklig at binabagabag ng mga bulaang propeta. Habang sila ay narito sa mga huling araw, ang sabi ni Judas, alalahanin ninyo ang mga salita ng mga apostol, sapagkat sa mga huling araw na ito ay liligligin kayo ng mga bulaang propeta. Kayo ay liligligin ng mga manlilibak. Mga minamahal, tanging ang iglesyang tapat sa pagkatawag na ito ang mananatili hanggang sa huli. Tanging ang iglesia na tapat sa pagkatawag na ito na alalahanin lagi ang mga salita ng mga apostol ang mananatili hanggang sa huli. Bago nyo paisipin na ito ay ayon sa pagsisikap ng church, alalahanin ninyo na si Kristo ang nagpasimula ng mabuting bagay sa atin. Binigyan niya sa atin ang mga mabubuting salita ng mga apostol. Itinutong tayo sa mga salitang ito at mananatiling tayo hanggang sa huli. Ang ating katapatan ay katapatan din naman ng Panginoong Hesus Kristo na nananalaytay sa atin bilang isang church. Kaya ang mananatili lamang hanggang sa huli ay ang church na itinatag ng Panginoon sa mga aral at tradisyon ng mga apostol. Ang mananatili lamang sa huli ay ang iglesia na ginawang tapat ng Diyos sa pagkatawag na ito. Sapagkat mga minamahal, imposibleng manatili ang mga iglesia na hindi kinikilala ang mga salita ng mga apostol. Merong mga born again ngayon na tinatawag nila ang mga pastor na mga apostol. Merong mga born again ngayon na tinatawag nila ang kanilang church na apostolic church. Ang Roman Catholic Church ay tinatawag nila ang kanilang sarili na apostolic church. Pero hindi ganoon ang pagiging apostoliko. Hindi itatatag ng Panginoon ang iglesyang apostoliko sa bulaang ebanghelyo. Mayuyugyug ito at sa oras ng paghuhukom, hindi ito mananatiling nakatayo sapagkat ito ay nakatungtong sa mga salitang hindi mula sa mga apostol, kundi galing lamang sa imahinasyon ng tao. Na lagi ang imahinasyon ng tao, ang mga haka ng tao ay laging patungkol sa sarili. May gagawin ako, para ang Diyos ay may gawin para sa akin. Hindi mananatili ang iglesia na hindi apostoliko, na hindi kinikilala ang mga salita ng mga apostol. O ang mga apostol ay magkikita-kita tayo sa langit. Mamimit nila ang mga reform, ang mga reform Protestant. Makatitiyak kayo mga minamahal, sasabihin nilang kilala nila ang ating relihiyon. Sapagkat alam na alam nila ang ating mga aral, sapagkat ang mga aral na ito ay mula rin naman sa kanila, gaya ng pagtuturo sa kanila ng Panginoong Jesucristo. Makatitiyak tayo bilang isang church na kapag nagkita-kita tayo sa langit, meron lamang iisang ebanghelyo ang langit, gaya ng meron lamang iisang ebanghelyo sa lupa. Sapagkat hindi maaaring merong iba't ibang ebanghelyo. Sapagkat iisa lamang ang Diyos.
Iisa lamang ang Panginoong Kristo. Iisa lamang ang kanyang katawan. Hindi maaari, yan ang totoo sa iyo, ito naman ang totoo sa akin, yan ang katotohanan mo, ito naman ang katotohanan ko. Hindi maaari na mayroong iba't ibang version ng truth. Sabi ni Judas, alalahanin ninyo ang mga salita ng mga apostol. Sa original, napaka-definite ng sinasabi ni Judas, yung mga salita ng mga apostol, yung ebanghelyo na kanilang itinuro, yung mga narinig at natutunan ninyo sa mga apostol, yun lamang ang inyong alalahanin. At yung mga narinig ninyo sa mga apostol na iyon, hindi yun iba-iba ang version ayon sa kung sinong nakarinig. Imposibleng manatili ang iglesia na hindi kinikilala ang apostolikong mga aral at mga tradisyon. Bakit ba tayo may bautismo? Bakit ba tayo mayroong Christian discipline? Bakit ba tayo mayroong Lord's Supper? Bakit ba tayo nag-aawitan? Bakit ba tayo mayroong konseho, elder, deacon, pastor? Bakit ba tayo mayroong mga confession? Sapagkat ito ang mga aral at mga tradisyon, kaugalian na itinatag ng mga apostol para sa iglesia ng Panginoon. Ultimo, ang pagtatalaga ng mga elder ay iniutos na ng mga apostol. Ultimo, kung paano tayo magbibigay, ay ibinigay na rin ng mga apostol. Ultimo, kung paano hahawakan ng benevolence fund, ay binigay na rin sa atin ng mga apostol. Na ito ay gawain ng mga diakono at hindi ito gawain ng mga pastor. Na ito ay pinagkakalob ng mga diakono at hindi ito ipinagkakalob ng mga pastor. At kung paano natin pakakainin si pastor ay naroon na rin at ibinigay ng mga apostol. Na ang mga nangangaral ng salita, ang kanilang ikabubuhay ay ang salita rin mismo. Bakit ba tayo naniniwala sa unconditional covenant? Bakit ba natin itinatakwil ang common grace, ang well-meant offer, ang federal vision, ang conditional covenant? Bakit? Bakit tayo nakipaglaban sa mga kasinungalingan ito? Sapagkat ito ay hindi aral ng mga apostol. Hindi tayo ganito itinatag ng Panginoon. Bakit ba tayo mahilig magbasa ng mga nakakatulong sa ating paglago? Sapagkat ang mga apostol din naman na nagsabi na huwag kalimutan ang pagbabasa. Bakit ba natin tinuturuan ang ating mga anak? Bakit ba natin kailangan ng Christian school? Bakit ba ang mga lalaki ay dapat namamahala sa kanyang sambahayan? Ang mga babae ay dapat nagpapasa. Bakit ang pastor ay dapat lalaki lang? Ang mga babae ay dapat manahimik sa church. Lahat bang ito ay haka lang ng konseho? Lahat bang ito ay imbento lang ng konseho? Mga minamahal, ito ay apostolikong tradisyon. Na naturally, natural na dumadaloy sa mga apostolikong doktrina at aral. Laging balanse ang Panginoon sa pagtatatag ng kanyang iglesia. Narito ang mga tungtungan ng mga katotohanan. Narito naman kung paano kayo mamubuhay bilang iglesia ng Panginoon. At ang lahat ng ito ay tinatag ko sa pamamagitan ng mga apostol para hindi kayo mayugyug. Para hindi kayo magkatawa-tawa sa sanlibutan. Sapagkat ako ang Diyos ng kaayusan, kung ang sanlibutan ay punong-puno ng kaguluhan at ang mga bulaang iglesia, kung ano-ano na lang gusto nilang gawin sa church, ngunit kayo ay tinatag ko sa mga apostol, sa mga aral ng mga apostol at tradisyon, upang magkaroon kayo ng kaayusan.
Bakit ba ganito, mga minamahal, na kinakailangan maitatag tayo sa mga salita ng mga apostol at sa mga aral ng mga apostol, sa kanilang mga tradisyon? Sapagkat ang kanilang mga salita ay aral mismo ng Panginoong Kristo. Kaya kung ang isang iglesia ay hindi apostoliko, imposibleng manatili ito hanggang sa huli. Kapag niyugyug ito ng maraming pighati, niyugyug ito ng kahatulan ng Panginoon, matatagpuan ang iglesyang ito ay hindi nakatungtong sa aral ng Panginoong Kristo at hindi ito tatagal sa araw ng paghukom. Ang pananatili, mga minamahal, ay hindi patungkol sa matagal na pag-iral. Pag sinabi ko na ang apostolikong iglesia lamang ang mananatili hanggang sa huli, at ang mga bulaang iglesia ay hindi mananatili hanggang sa huli, hindi ko sinabi na tatagal ang kanilang pag-iral. Ang pananatili sa huli ay hindi paramihan ng taon, hindi paramihan ng member, hindi paramihan ng salinlahi, kung hanggang saan sila mananatili. Sapagkat alam natin, mga minamahal, na isa sa mga tanda ng pagbabalik ng Panginoong Kristo, yung pinakamalapit na pagbabalik ng Panginoong Kristo ay titigil na ang pag-ira ng instituted church. Papatayin ng sanlibutan ng Antikristo ang pangangaral at mawawala ng instituted church. Hindi na natin alam kung saan tayo mananambahan, saan tayo mag-church, sapagkat patitigilin na ng Panginoon ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, sapagkat wala na, tapos na, natawag na ang kahuli-huliang elect, kaya mawawala na maging instituted church. Papatayin ito ng Antikristo, hanggang sa wala na tayong matagpuan ng instituted church. Kung sinasabi kong pananatili hanggang sa huli, ay patungkol lamang sa pag-iral ng matagal, talo na tayo. Sapagkat bago dumating ang Panginoon, mawawala ang instituted church. Mawawala ang ating pag-iral bilang iglesia ng Panginoon. Ang tinutukoy kong pananatili ang pagharap sa paghukom ng Panginoon. Sa harap ng paghukom ng Panginoon, may dalawang uri lamang ng tao. Ang makatitindig at ang mabubuwal. Ang titindig sa harapan ng Panginoon at silang mga mabubuwal dahil sa kahatulan ng Panginoon. Tanging ang iglesyang apostoliko lamang ang makatatagal sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ebanghelyo ng apostolikong iglesia ay ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kaya ito ang ating pagkatawag bilang tayo na iglesia sa mga huling panahon. Mahigpit din ang pagkatawag na ito at napapanahon sapagkat naglipanan na ang mga bulaang mangangaral at propeta ngayon. Matagal ng problema ang mga bulaang propeta sa iglesia ng Panginoon. Panahon pa ng mga sinaunang iglesia, panahon pa ng panahon nila Adan hanggang sa pagtatapos ng Old Testament Church ay naroon ang mga bulaang iglesia at mga bulaang propeta. Marami na sila sa panahon pa lang ng lumang tipan. Hindi na ito bago sa church. Pero habang papalapit ang pagdating ng Panginoong Kristo, habang papalapit tayo sa lupain ng Kanaan, sa lupang pangako, laging paparami ang kaaway ng iglesia ng Panginoon. Haharangan tayo sa ating paglalakbay para hindi tayo makatungtong sa lupang pangako. Dadagsa ang mga Amonita, ang mga Melikita, at ang mga Kananeo. Para lamang hadlangan tayo na pumunta ng lupang pangako. Hindi na ito bago sa church. At hindi nagbabago ang pagkatawag ng iglesia na dapat silang manghawakang mahigpit sa salita ng Diyos. Bagamat wala pa ang mga apostol noon, ngunit meron silang pagkatawag sa Old Testament
na manghawakan sa mga pangako ng Panginoon. Ang sino mang hindi manghahawakan sa pangako ng Panginoon, ang laging kinahantungan nila ay paghatol ng Panginoon. Kamatayan, kinakain sila ng lupa, sinasalot sila ng Panginoon, hinahampas ang kanilang mga anak sa bato, sinusunog sila ng apoy, binibigyan sila ng karamdaman na walang lunas. Sapagkat ang kanilang pagkatawag ay manghawakan sa mga salita ng Panginoon. Ngunit ngayong mga nasa huling araw na tayo, ang mga bulaang propeta, mga minamahal ay kakaiba. Di mo mawari kung anong klaseng kasamaan ang meron sa mga bulaang propeta ngayon. Mas masahol sila sa mga bulaang propeta sa mga nakalipas na panahon. Tandaan ninyo sa mga huling araw, sabi sa Hebreo, ang Panginoon ay hindi na nagsasalita sa mga pangitain, hindi na nagsasalita ang Panginoon sa mga panaginip, hindi na nagsasalita ang Panginoon sa mga propesiya at mga tinig. Ang Panginoon ay nagsalita na sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya kakaiba ang kasamaan ng mga bulaang propeta ngayon, sapagkat mas naging malinaw na ang Ebanghelyo ng Panginoon na kahit ang bata ay mauunawaan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat dumating na ang Panginoong Kristo, mas naging malinaw na ngayon ang Ebanghelyo na sabi ni Pablo na naitago noong unang panahon, pero ngayon ay mas naging malinaw na sa pagdadating ng Panginoong Kristo. Malinaw na ang salita ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, by grace alone. By faith alone. Anong ginagawa ng mga bulaang propeta? Hahanap sila ng isisingit doon sa sinabi ng Panginoon na merong kontribusyon ang tao. Kahit kakaunti, may ambag ako. Magsisisi ako ng kasalanan ko para patawarin ako ng Panginoon. Sasampalataya ako para iligtas ako ng Panginoon. Gusto ko ng pagpapala, gagawa ako ng mabubuting gawa. Pero yung paggawa ko ng mabubuting gawa, naroon naman ang biyaya ng Panginoon. Ina-assistehan ako ng biyaya ng Panginoon. Kahit haluan mo pa ng mga reform term, ang bulaang Ebanghelyo, hindi yan magiging katotohanan. Kahit ilang ulit mo pa sabihin ng election, reprobation, predestination, providence, sovereign grace, unconditional covenant, kahit ibudbud mo pa yan, ibudbud sa aral mo, hindi yan magiging katotohanan. Malinaw nang sinabi ng Panginoon. Ba't hindi na lang tayo magpahinga at magtiwala sa Panginoon? Ba't kailangan pa laging may gagawin ng tao bago ang Diyos? Ang minamahal ang paggawa ng tao, alalahanin ninyo ay bunga ng pagkahulog sa kasalanan. Nung hindi pa tayo nahuhulog sa kasalanan, walang iniutos ang Panginoon na kailangan niya magtrabaho para may kainin. Pero nung nahulog tayo sa kasalanan, nung ginawa ng Panginoon, mula sa pawis ng iyong mukha ay bubungkalin mo ang lupa at doon kakakain. At dinagdagan niya ito ng sumpa. Ngunit magbibigay ito ng tinik at hindi ito magbibigay ng kanyang lakas. Walang mapapala ang tao sa pagtatrabaho. Ibang klase ang mga bulaang propeta. Ibang klase. Pinalinaw na ng salita ng Panginoon. Ang ginagawa pa nila ay mas lalo nila itong pinapalaki. Ibang klase ang mga bulaang propeta. Sa ating kapanahunan, mga minamahal. At ang tangi nating sandata, sabi ni Judas, ay ang mga salita ng mga apostol na kanilang itinuro noong una. Sinabing noong una, ito ay nakalipas na. Itinatag na noong una pa. Ang ating ebanghelyo, yung mabuting balita, pag sinabing balita, tapos na,
nakaraan na, itinatag na nung una pa, binabalikan na lang natin ngayon. Ang implication din yun, mga minamahal, outdated na tayo sa paningin ng sanlibutan. Ang ating ebanghelyo ay luma na, ang ating mga tradisyon ay luma na, boring, nakakabagot. Sapagkat ito ay luma na, antigo, hindi moderno, hindi makabago, pinaglumaan na ng panahon. Pero mga minamahal, ang mga salitang ito na sinabi ni Judas, alalahanin ninyo ang mga salita ng mga apostol noong una, mga minamahal, huwag niyong kalimutan na ito ay napapanahon sa atin ngayon. Kahit kailan ang salita ng Panginoon ay hindi lumipas. Kung anong prinsipyo noon, ay prinsipyo pa rin hanggang ngayon. Kung si Kristo ang tagapagligtas natin ngayon, siya rin ang tagapagligtas sa Old Testament noon. Hindi nababago ang salita ng Panginoon. Marami ang nababagot sa mga salitang itinuturo natin at ating isinasapumuhay sapagkat luma na. Ngunit gaya ng sabi ni Judas, ito lamang ang ating tanging sandata laban sa mga manlilibak. Pag merong manlilibak, sabi ni Judas, tandaan nyo lamang, alalahanin nyo lamang ang mga salita ng mga apostol. Ang ibig sabihin nun, kuhanin ninyo ang inyong sandata, makipaglaban kayo laban sa mga manlilibak. Lagi kayong handa sa pakikipagbaka para sa pananampalataya. Sapagkat ang mga salitang ito ng mga apostol, bagamat pinaglipasan ng panahon, mga minamahal, ay ang parehong salita na gagamitin ng Diyos. Ang parehong salita na gagamitin ng Diyos upang hatulan ang mga bulaang propeta na pilit pinaghihiwalay si Kristo at ang church. Kaya mahigpit tayo. Kapag merong kasinungalingan at nag-create ng division sa church, ang laging violation niyan ay ang violation ng 6th commandment sapagkat pinapatay nila ang church. Ang ginagawa nila ay sinisikap nilang paghiwalayin ang ulo at ang katawan na sadyang pinag-isa na ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Sinisikap, ina-attempt, sapagkat imposible na paghiwalayin si Kristo at ang church. Sinabi ni Judas na binalaan na tayo ng mga apostol. Hindi lamang nagtatag ang mga apostol ng mga aral at mga tradisyon, kundi sabi niya, alalahanin ninyo yung sinabi ng mga apostol. Patungkol kanino? Patungkol sa mga mandilibak. Sapagkat binalaan na tayo ng mga apostol na merong darating na mga mandilibak, liligligin ng church, ang kapayapaan ng church. At sila, sabi ni Judas, sila ay may sariling daan at may sariling pagnanasa. At sabi, sapagkat sinabi nila sa inyo, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad, ibig sabihin, may sarili silang daan, ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Meron silang sariling pagnanasa o layunin. Ang tanong lagi sa church, narinig mo ba yung babalang ito ng apostol? Ang minamahal, narinig niyo ba ang babala ng mga apostol? Baka nakafocus lang tayo sa mga mabubuting aral at sa napakagandang mga tradisyon ng Reform na sa atin ay apostoliko. Pero narinig niyo ba ang babala ng mga apostol? Kasi alinsabay ng mga aral na ito ay laging naroon ang pagtawag. Naroon lagi ang babala. Merong liliglig sa inyo. Narinig mo ba? Nalalaman mo ba ang mga salita ng mga apostol? Hindi ka nabisang sabihin na mga salita ng mga apostol, mga minamahal, ay ang tinatawag natin ngayon na reform. Hindi ka nabisang sabihin ng apostolikong aral tradisyon ay ang tinawag natin na reform. Ibig sabihin ng reform, ibinalik natin ang aral at tradisyon kung saan ito galing. Yun ang ibig sabihin ng reform. Yun lagi ang sigaw ng mga reformador dati. Bumalik kayo sa batis. Bumalik kayo doon sa pinagkukunan ng tubig. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Gusto mo malaman ang ganitong aral? Bumalik kayo sa salita ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng pagiging reform.
Kasi kung hindi yun ang pagiging, ibig sabihin ng pagiging reform, ang pagiging apostoliko, bakit tayo naririto? Sino nagtatag ng church na ito? Si pastor? Ang mga elder, ang mga deacon? Tawag lang ng pagkakataon. Ang mga salita ng mga apostol ay wala sa simbahang Katoliko, wala sa mga Armenian na simbahan, wala sa mga Baptist na iglesia, o maging sa mga nagpapakilalang reform. Ang mga salita ng mga apostol ay maririnig mo lamang sa mga tapat na iglesyang reform. At hindi nawawala sa mga tapat na iglesia ang babala patungkol sa pagdating ng mga bulang propeta o mga manlilibak. Ang patunay dito ay ang matalas nilang pagkilala sa katotohanan at ang pagkukusa nilang lumabas ng isang church kung saan nilalapastangan ng apostolikong mga aral at kaugalian o tradisyon. Patunay na hindi nakakalimutan ng church ang kanyang pagtawag na sa oras na merong kasinungalingan na narinig yan sa church at hindi ito itinuwid ng isang church, hahanap at hahanap yan ng church kung saan naroon ang tapat na pangangaral. Once na nilapastangan nila ang sakramento, hahanap at hahanap sila ng church na hindi nilalapastangan ng sakramento. Sapagkat patunay yan na hindi nakakalimutan ng church ang kanyang pagkatawag. Alalahanin ninyo ang mga salita ng mga apostol. Minamahal, kung umalis ka ba ng PRCP at umalis ka ng First Reformed Church of Bulacan, narinig mo ba talaga ang babala ng mga apostol? Kaya ka umalis. Naalala mo ba ang kanilang babala? Na sa mga iglesyang kagaya ng ating mga pinanggalingan ay magkakaroon ng mga manlilibak, mga bulaang propeta. Naalala mo ba yun? Nakita mo ba na ang mga manlilibak na ito ay may sariling daan at pagnanasa? Isang daan at pagnanasa na kakaiba. Hindi mo mawari kung makahayop, sabi sa verse 10, at hindi mo rin mawari kung makatao, sabi sa verse 16. Kakaiba. Kakaiba ang kanilang pagnanasa. Kakaiba ang kanilang daan. Hindi ito katanggap-tanggap sa hayop, hindi rin katanggap-tanggap sa tao. Ang kanilang daan ay ang kanilang sariling, kanilang mga aral at tradisyon. At ang kanilang pagnanasa ay ang pakinabang lagi ng kanilang mga laman. Laging magkaakibat ang dalawang ito, aral at pagnanasa, sapagkat ang tanging dahilan kung bakit nalalapastangan ng Ebanghelyo, ang mga sakramento, ang Kristiyanong disiplina, ay dahil lubhang minamahal ng tao ang kanyang sarili. At sabi ni Judas, sila ay may masamang pagnanasa. Ang layunin nila ay linlangin ng iglesia at wasakin ng pagkakaisa sa loob ng church. At ang katapos-tapusan nito ay upang maihiwalay si Kristo sa iglesia. Hindi nila aaminin ito, mga minamahal, sapagkat sila ay mga debotong reform. Hindi nila aaminin ito sapagkat sincere sila sa kanilang ginagawa. Ngunit kapag ang tao ang naitataas sa iglesia, kapag ang kagustuhan ng tao ang nasusunod sa church, kapag ang panlasa ng tao ang isinasaalang-alang sa church, ito ay pagsisikap na maihiwalay ang church mula kay Kristo. Hindi na ito nakapagtataka. Sapagkat ang sanlibutan ay pinaslang ang ating Panginoong Kristo at hindi mas mataas ang lingkod kaysa sa kanyang Panginoon. Ang nais lagi ng sanlibutan ay paslangin ang church gaya ng kanilang pagpaslang kay Kristo. Para ano? Para magawa nila ang kanilang gusto. Sapagkat meron silang sariling daan at pagnanasa sa gama ng church para sa kanila. Puputulin nito ang ulo mula sa katawan. Aalisin nila si Kristo
papalitan nila ng kalooban ng tao, magsisi ka muna para patawarin ka ng Panginoon. Papatawarin ka ng Panginoon kapag natuto ka na magpatawad ng iyong kapwa. Susubukan nilang ihiwalay ang church mula sa Panginoon. Ganito kasama ang kanilang pagnanasa at lalakaran nila ito hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa gitna ng pagsisikap ng mga manlilibak na patayin ng iglesia, mga minamahal, kailangan mong unawaan ng church kung anong malaking pagkakaiba nito sa mga manlilibak. Ang mga bulaang propeta ay wala sa kanilang espiritu ni Kristo. Yun ang sabi ni Judas. Ang sabi ng mga hindi nagtataglay ng espiritu, sabi sa verse 19. Yun ang malaki nating kaibahan sa mga manlilibak. Sa bulaang iglesia, wala sa kanila si Kristo. Wala sa kanila ang espiritu ni Kristo. Hindi ito pagmamalaki. Hindi inalipusan ni Buddha sa mga manlilibak. Sadyang kailangan lang sabihin ito upang ipaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang ginagawa nilang pagmamatikas laban sa church. Ang Espiritu ay may gawaing dalhin ng iglesia sa lahat ng katotohanan at ituro lagi si Kristo bilang katuwiran at kabanalan. Nakasalalay din sa Espiritu, mga minamahal, ang mamunga bilang patunay ng isang tao ay nabuhay na. At ang kasangkapan ng Espiritu upang gawin ang lahat ng ito ay pananampalataya na nakatingin sa persona at magawa ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, ang mga manlilibak ay walang pananampalataya. Kung wala sa kanilang Espiritu, wala silang pananampalataya. At kung wala sa kanilang pananampalataya, walang Kristo na nag-uugnay sa kanila. Sapagkat ang pananampalataya ay instrumento ng Panginoon para ipag-ugnay tayo kay Kristo at kung wala silang pananampalataya, ang kanilang aral, ang kanilang mga gawa ay hindi mula kay Kristo, kundi sa sarili nilang mga imahinasyon. Ngunit tayo na mga hinirang ng Panginoon, nasa atin ang Espiritu, nasa atin ang pananampalataya. Ayon sa biyaya ng Panginoon, nakilala natin ang Panginoon. Pinagtiwalaan natin ang Panginoon para sa ating katuwiran, kabanalan at karunungan. Kaya ang pagkatawag ng iglesia ay patatagin ang pananampalataya, manatili sa Espiritu, at manatili sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang sabi ni Judas. Sa mga bagay na ito, gagawin talaga ito ng mga mananampalataya. Mananalangin siya, mananatili siya sa pag-ibig ng Diyos, patatatagin niya ang kanyang pananampalataya. Bakit? Bakit ganun tayo katiyak sa bagay na ito na gagawin ng mananampalataya ang bagay na ito? Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin. Ang mga mananampalataya habang sila ay mga nasa huling araw na, nasa gitna ng mga maraming bula, propeta, hindi sila manlulupaypay sa pananampalataya. Sila ay magpapasako sa Diyos, palagi ang mananalangin hanggang sa dumating ang Panginoong Kristo. Ang mananampalataya ay hindi lalayo sa Diyos. Hindi siya lalayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi siya lalayo sa mga kapatid na umiibig sa Kanya. Ang lahat ng ito ay bunga ng pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan ang sinasabi ni Judas. Yung pag-asa ng buhay na walang hanggan ayon sa kahabagan ng Panginoong Kristo. Na sa maraming mga pagdurusa, mga minamahal, tayo ay naghihintay sa habag ng Panginoong Kristo. Ang kahabagan ng Panginoong Kristo ay ang kanyang soberanong pagnanais na saklolohan niya ang kanyang bayan sa gitna ng maraming kapighatian, kagaya ng maraming bulaang mangangaral. Mananatili tayo ayon sa pagkilos ng Espiritu Santo. Huwag ka nawang manlupaypay o magduda sa kapangyarihan ng Panginoon dahil imposibleng tanggalin ng mga manlilibak ang ating pagkakaugnay sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo ngayon ay mananatili sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. Siya ang magpapatatag ng ating pananampalataya. Siya ang mananalangin para sa atin. Yung sinabi ni Judas, manalangin kayo sa Espiritu, siya ang mananalangin para sa atin. At siya ang magpapanatili sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang lahat-lahat ay ang ating Panginoong Kristo. Habang tayo ay mga nasa huling araw at nililidlik ng maraming manlilibak. Amen.
Ama naming Diyos, marami pong salamat sa Ebanghelyong ito na akmang-akma para sa amin habang kami nabubuhay sa mga huling araw. Dalangin namin na kami patatagin po ninyo at panatilihin sa iyong pag-ibig sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.